All right, let's go. So, yung mga issue nito, itong keso is number one, ano ba? Makalog yung harap. So, na-solve ko na yan. Merong akong nakita sa keso group. Ang pangalan niya si JR Catalino. May pwesto siya dyan. Pangalan ng ano niya, JRC. Diyan sa may Montalban. Bili ko is 850 yung bearing. Yung bearing niya, pin type. Tapos, labor sa pagkabit, 500 sa 1,350. Yung bearing, pag sinabing pin type, isipin mo yung ballpen, putol-putulin mo, tapos gawin mong bakal, pero paliitin mo pa, masinliit siguro na, maliit pa sa chopstick. Ganun. So, 1,350 total na ano. Ang downside lang doon, by the way, nung binuksan to, naagapan pa, hindi pa na loose thread yung doon sa T-post, yung sa ano nito, sa manibela, yung pinakahumahawak ng tinidor, hindi pa loose thread. So that's good na agapan. And ang downside lang is, dahil nga siya sa pin bearing, medyo angat siya eh. Umangat ng konti. Napansin ko nawala yung tawag nito. Nawala yung lock ng ng manibela. Tsaka yung bangga ng manibela. Ito ang motor, di ba, para ma-lock mo. Pag niliko mo siya ng kaliwa kanan, meron siyang bangga. May limit, kumbaga. Ito nawala yung limit, para na siyang ordinaryong bisikleta. Kasi nga, umangat siya doon sa lock. So, yun yung mga niya, downside. Other than that, ayun lang kasi solusyon eh. Kasi solusyon nito kasi yung bearing na tinanggal dito, buo pa naman. Nga lang talaga may kalog. Hindi mo siya pwede higpitan. Pag hinigpitan mo kasi, daw according sa kanya, pag hinigpitan mo, titigas din yung manibela. Tapos, overtime, luluwag din. So, paano yung higpit mo? Paano yung mo? Ulit-ulit ka lang. Whereas itong pin bearing, pag hinigpitan mo, hindi siya titigas yung manibela. Kahit higpitan mo, tawag na ito, pa rin, magagalaw mo pa rin ng normal yung manibela. Yan. Yan. So, grabe yung nito, yung kalog nito, kalog ng manibela nito. Kaya inuna ko na yun ang paggawa. Tatanungin ko ulit si JR kung baka may discard. Kung ako tatanungin, hindi ko pa pati ito nabubuksan ng sarili ko eh. Pero ako tatanungin, ang nakikita ko lang na workaround doon is, siguro naman wala nang higpit yun eh. Yun na yun eh. Ang laki kasi ng ng pin bearing kumpara doon sa tinanggal na ball bearing. Laki. Ayan, nawala. Ito pag pinipreno ko to ng sa harap, parang may tutukod. Inakalog nga niya yung gulong eh, nung kinalas niya eh. Napansin niya, meron nga kalog, sabi niya. So yun, makita natin over time kung luluwag siya. Kung hindi, babalik ko doon. And pag makaluwag ng oras, bubuksan ko to. Dali na buksan to, meron naman ako
kasukat dito sa gold bolts. Tapos gamitan ko lang ng yung the battery na barena para mabilis. So yun. By the way, kwento pala ako. Kasi itong microphone ko, kinulikot ko i-setting, kaya ang previous video ko, hindi pala naririnig yung mga sinasabi ko. Ang kwento ko, nung pumunta ako doon, pinatesting niya ako ng isa sa mga imported na motor niya from Thailand. Tinesting ko, bilis. Sabi niya, kung itong motor mo, tawag nito, lithium mo 57 sa lithium. So, pag nag-lithium ka, syempre mahabang biyahe na magagawa mo yan. Masusunog ngayon yung yung hub mo, kasi yung hub nito lang daw to, 1.5. Ang rated lang daw nito is 1.5, tapos ang peak is 3,000. Sabi niya, kailangan ka mag 3,000 para hindi ka masunugan ng hub. Especially, itong controller ko, upgraded na yan for upgraded na siya for AM100 na to. Dati siyang AM50. So, tag nito. Kailangan mo talaga mag-upgrade ng hub. Pinresyohan niya ako 9. Ayan, 9. Kung 9 ka, bibigay ko sa itong second hand na hub ko. Ayan, ganyan. Bigay ko sa inyo ng 9. So, gastos ako ng 9, tapos 57. Lagyan mo na 60 yung 60 yung battery. Lagyan mo na sa G. So, 70. Gagastos ako ng 70. Yung motor na binibenta niya doon, 80. Second hand nga lang, may mga damage, physical damage, ganyan. Pero, puta, nakakapang-iwan ng kaluluwa kapag pag binibira mo, pag hindi mo mapipigain pag ginagano mo lang yung silinyador, talagang sumisipa ang lakas sumipa. Doon ko na hindi nagbibiro yung sila bugok, yung mga nakasetup na nakaso doon kay Kambaog. Seryoso talaga, ang lakas mang iwan ng kaluluwa. Ito lang. So, nung tinesting ko nga yung motor na yun, naka-uno lang Sabi niya, 1, 2, 3 yan Pero sabi ko, iuno mo lang. Kasi binawarningan niya na ako. Sabi niya gano'n, ingat lang sa pagpiga kasi malakas sumipa yan. Ayun, gano'n. Ayan. So, nagamit ko ang bilis. Dito mo, ang ako, ito, naka-EM100. Ang controller nun, EM600. 600 ba? 6,000. Hindi naman siguro 6,000, no? EM600. Isipin mo yun. Tapos yung battery niya, lithium na. Tapos yung, yung motor niya, WP, na rated 3,000. Ganda sumipa. Hindi lang maganda, nakakatakot. Parang hirap kontrolin. Iniisip ko, paano pag traffic to? Yung traffic ang usad-usad, baka ilalakad ko to kasi baka hindi ko makontrol yung mga digitan sa traffic makadali ako ng sasakyan. Tsura nga ng motor na yun, may mga damage. May gas-gas sa gilid, tanggal yung bangka. Yung bangka, yung parang plastic sa ilalim na pantakip ng battery para hindi mo kang expose, gano'n. Tanggal yung bangka, ganyan. Tsaka sa ganyan talaga, ulit ang gamit na. Pero yung power niya, Lintek. Sabi ko, kung ganito kalakas yung power, tapos lithium yung battery, malay mararating nito. Kahit may angkas, kahit may kahit paahon, kahit may karga, ganyan. Malay mararating nito. Tapos lithium pa mabilis mag-charge ang lithium. Tsaka wala nang palamig. Hindi naman siguro iinit ng mainit siya, tingin ko lang.
Ayun. Teka, wala pala ako napansin na radiator doon ah. Grabe sumipa yun. Grabe. Sabi ko nga kung medyo bibiritin ko pa ng ganun, parang feeling ko aangat yung harap eh, magbibiling eh. Sabi nga niya ni JR, ayun, yan ang dahilan na na mababa yung motor ko kasi mababa at mahaba kasi pag pag yung ganito normal length lang, tapos binirit mo, aangat talaga. Aangat talaga yan. So, obligado na mababa, mahaba para Baba yung may sarili siyang setup eh. Yung setup niya yung talagang pangkarera niya, 25,000 watts. Yun ang baba. Napag-uusapan nga namin yung teacher, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, nag-canvas ako sa China ng battery. Ito 100 Ah na, 72 volts, 100 Ah. Yung malayo na mararating nun ka ako. So 100 isipin mo ito, ilang lang to, 20, ganyan yung 100. Lithium pa, mas gumaan. Mas yun. Tawag na ito. Mas malayo mararating. Kaya lang, 68,000 sama na shipping. Parang bumili na ng bagong keso pala. 68,000. Oh shit. Kapag canvas nga ulit, matagal-tagal na rin yun eh. Baka na presyo ngayon kasi may mga lumalabas na e-bike ngayon. 68,000, naka-ano na eh. Naka-lithium na eh. Oh. Grabe yun, pag ginanon mo, lilipad ka talaga. Tapos sabi niya, pag yung nakabuelo ka pa nun, naka 15 meters ka nang binirit mo ganyan, lalong sisikat daw, sabi niya. Naniniwala ako sa kanya. Lakas. Tapos, para sa kanya, hindi yan pang karera. Hindi pang karera yung ganyang setup. Sa bagay, bakit nga naman yung pangkarera? Kasi yung 3,000 watts lang, yung pangkarera niya, 25,000. Yun na yata pinakamataas na mabibili mo eh. 25,000 watts. Loko, eto na naman tayo. Kailangan na natin mag-shades. Sabi tayo mag-shades na ako. Sisilaw tayo yan eh. Ito ang legit na big bike, diba? Hindi pa galit yan, no? Normal birit pa lang yan, ha? Kaya di ko makakalimutan yung Di ko makakalimutan yung pinatesting sa akin talaga. Dami naka-big bike ah. Di ba? Ito tambayan mga big bikers yo. Meron silang lakad ngayon ah. Ilan na sila? Dalawa na. Ayoko dito. May nakatutok sa likod ko. Overtake. Big bike na. Big pa yung rider. Diba bagay?
Big guy, big guy. Ganda nung setup ng pangkarera ni JR. Katalino may stabilizer. Pagkakalam ko malang stabilizer, nasa 20 mil doon. May stabilizer 20 mil. Nagmukhang mura tuloy yung nag-canvas pala ako ng mga shocks. Sabi ko baka next project ko yung shocks naman. So mga option doon, mga option ko pala, pinakamahaba na meron sa Shopee is Motaro. Sabi niya okay yun, good yung Motaro, 335. Ngayon, na-tempt naman ako dun sa kasi yung pauwi ako dun sa Montalban, minadaanan akong parang malaki-laking shop ng pang-motor. Merong dun, Motaro. Hindi pala Motaro, Smoke. Ano mang pronunciation yan? Smoke. Sa SMOK. Smoke. Hindi siya reverse. Yun nga lang. Pero 370. Taas. Sa Shopee, 335 pinakamataas. So 370 Smoke. Siguro naman wala nang gagawang peke na Smoke kasi gawang Pilipinas yun. Ang pricing niya is 499. So sabihin mo ng 5,000. Ipakakabit ko na. Sinatuwa ko 470. Kahit na hindi siya reverse Nga lang yung tindahan nila walang pang credit card. I-credit card ko 5,000. Ikaw ba naman magbibisikleta? Nakabisikleta ba ako? Hindi pala ako nakabisikleta. Nagmumotor ka ng may bibit ka 5,000 na wow So kulang yung pera ko, parang 2K lang yata yung pera ko. Sabi ko pa-credit card na lang. Wala silang pang credit card. Sabi ko na lang, yung ATM na lang, yung swipe, tawag debit na lang. Wala rin daw silang pang-debit. Gcash na lang. Wala, offline. Ang klase naman itong shop na to. Kaya sige, maghanap ako ng bangko. Minadami ng mga bangko kanina. Ikot ako. Nung pupunta na ako sa mga bangko, nakakakita ako marami pala dyan sa Montalban. Nakakakita ako ng mga motor shop. Napapatanong tuloy ako, magkano yan? Anong pinakamataas yung ganyan? Hanggang doon sa isang pagtanungan ko, anong pinakamataas na shock absorber? Sabi ko, pandikod, 2, ganyan. Sabi niya, anong motor? Sabi ko yan, Keso, sabi niya. Meron kami dito, ano ba yan? Racing Boy 13,000 na. Tayo na, nagbaliw-baliwan na lang ako. Sabi ko, sige, gugunin ko. Ayan. May credit card ba kayo? Sabi ko, joke lang yan. Hindi ko akalain na siya. Hindi ko akalain meron siyang pag nagkita mo. Yung tindahan lang ng tindahan lang ng tag nito, ng parts ng motor, may pang credit card. Pero yung malaking parang grocery, wala. Sabi ko, patay sa ako dito na corner ako sa sarili kong yabang may ATM doon. Actually, mag-withdraw sana ako ng 5,000 doon sa ATM may pila lang. May ATM doon. Sabi ko, wait lang check ko lang, kunwari lang. Check ko doon sa ATM yung balance ko. Sabi ko lang gano'n. Pero alam niya na negative buyer na ako. Pero 13,000, kumusta naman, di ba? Para sa shock absorber. Hindi pa ako nakakapag-google noon. Hindi pa ako nakakapag-google kung anong magandang shock absorber. So, malay ko ba kung anong Racing Boy na yan? Ang tinalang ko kung sabi nung nagtitinda, mukhang siya may-ari sabi niya, ano yan? Maganda yan, Thailand yan, sabi niya, gano'n.
At saka, hindi siya 370. 380 siya, oh. Mas mataas pa sa ano. Sa ano sabi ko kanina. Mas mataas pa sa smoke. Oh, di ba? Gusto ko kasi mataas dito dahil may angkas ako, may karga ako, laging malubak may hams. Tsaka para komportable. Tsaka siya nga pala, lahat ng mga in-inquire ko na yun, mga debaso. Ganun. Although ang tinapahanap dito, dapat daw, debaso na inverted, ibig sabihin yung baso nasa ilalim. Yung pagtanda ko kung bakit kailangan inverted dito, kasi meron tong side flare. Ano ba tawag doon? Side, takip. Kapag hindi inverted, yung baso nasa taas, ang hirap mag-adjust, kakalasin mo pa yung takip. Ganon. Ikakabit na nila, 300 yung bayad sa libur magkabit. Kung na-swipe lang yun, ikakabit na nila eh. Sabi niya 300 yan kasi baka kalasin ko pa yung sabi niya gano'n. Kakalasin. Isipin mo kapag mag-a-adjust ka, kakalasin mo yung takip doon sa gilid every time. Whereas na kung naka-expose siya, nasa ilalim, walang problema. Naka-expose lang. Doon ka na mag-a-adjust. So sa bagay, ang nag-a-adjust naman talaga is yung mekaniko. Yung mekaniko na maalam Yung mekanikohan lang maalam sa ganyan. Nasakit sa mata ng araw Naka-shades na ako niyan lamig. Tulad yan yan mga lubak ko. Sakit sa puwet, matagtag. Babi yung tagtag. Parang ang nagko-cushion lang dito talaga yung upuan Yung foam ng upuan. Yung niya, wala talagang ka-art, sakit sa puwet. Hindi siya komportable tuloy sa long ride, ganyan. Na-imagine ko tuloy itong ahon na to. So ito, pinipiga ko to ng todo Ay hindi, napipiga ko to ng todo ganyan Yan Umuubong lang yung yung tawag nun. Umuubong lang yung motor. Pero parang yung niya hanggang doon na lang. Nakahanggang ilang kilometers ba ako dito. Sa Marcos Highway kasi nagbebenta na ako pinakamabilis Takot na ako nun. Kasi may mga nag-u-turn dyan Nakamabilis ko na yan. At mind you nung ginawa ko yun, nung hindi pa ako nag-helmet. Kaya, suot ko lang nun yung mask pang muka, pang salamin. Kaya salamat naman at may nagregalo ng helmet na ganito. Thanks to the sponsor. Christmas gift pala yun. Thanks to my nephew. Shout out. My nephew Kel, siya yung sa akin nag-introduce din ng keso Sabi niya, Tito, kung magkano ba budget mo? So nabanggit ako ng presyo. Sabi ko, mga ganitong halaga. Sakto sa'yo, Tito, yung keso. Sabi niya gano'n. Kung e-bike ba gusto mo? Sabi niya. Yun, siya yung nagpakilala. Kasi, in the first place, ang gusto ko lang talaga, malagyan ng ng mid-drive yung bisikleta ko.
Si bisikleta ako eh. Wala plano mag-motor eh. So, malagyan na mid-drive yung bike. Nag-canvas kami. Mahal ako, nag-canvas ako. Nakita ko, 80. Ang dinagyayabang lang ng ahente is ito yung ano nito, Shimano, yung ano nito, yung bisikleta. Pero yung mismong motor, yung mid-drive, walang pangalan eh, hindi man lang bafang. Kaya hindi ako masyadong ano. So, may nakita siya second hand naman. Okay na sana tawag nun, Bosch yung mid-drive. Tapos mga Shimano second hand to second hand naman to. Sabay wala palang lithium battery. Sabi ko, malang lithium eh. Pagkakaalam ko, biro mo 60k na yan bisikleta pa lang at mid-drive. Tapos, although gusto ko yun sana, sabi ko, sige, magbabike na lang muna ako hanggang sa makabili siguro ako ng battery. Sabi ko lang gano'n sa sarili ko. Nag-suggest siya. Sabi niya, Tito, alam mo, meron bagay sa'yo keso. Sabi niya gano'n. Mag-keso ka, sabi niya gano'n. Keso ka, kasi yung keso, yun, e-bike yun, pero matulin. Sabi niya gano'n. Maangkas mo pa si tita. Kasi yun, isa rin sa mga hindi ko kayang gawin sa bike. Sabi ko pa nga, kung merong na yung bike, ihangkas ko siya rin. Ang dami na ako mga attempts na gano'n eh. Pero hindi talaga built sa pang-angkasan ng e-bike eh. Ang bike eh, bisikleta. Hindi gano'n yung durability niya. Hindi ko gano'n nito na scooter o. Mga komportableng upuan eh. Matagtag nga lang. Pero at least diba carry yung merong angkas. Hindi kagaya ng ordinary bisikleta na pag nag-angkas ka po siya, parusa na sa bike yun. Dahil ang design lang talaga ng bisikleta is pang single lang, hindi siya pang double. Paano kung mahabang biyahe? Yun. So sinadjust yan sa akin kasi. Kaya pumasok sa akin yung idea na entertaining idea na gano'n. Sige nga, magkano ba yan? Nag-research na rin ako about keso. And nung nag-research ako about keso sa YouTube ang unang-unang lagi yung paulit-ulit na lumalabas yung si Moto Geb. Kasi nag-semi-viral yun eh. 200, 300 views, 1,000 views. Yung video niya. Ang pangalan ng video niya is Keso Top Speed. Ganon. Tapos yung tawag na ito. Nung naghanap kami ng mga nagbebenta ng brand new, nahirapan ako. Sabi ko, bili ako sa China, bili ako kay Kambao, magre-reserve ka pa eh. Sa China, mag-ano ka pa eh. Tawag na ito. Magbabayad ka, advance, ganyan. Napaisip ako. Bigla nga may nakita kami na hindi ko alam kung sino nakakita eh. Second hand. Yun. I think si Pamangkin din pala nakakita second hand. Yan dito, second hand, sabi niya. So, pinuntahan ko. Tapos ako, dali ko na, hindi ko na pinatagal. Sabi ko, sige, kunin ko na to. Marami pa siya sinasabi na ito naka-bottle EM100 na yan, upgraded na yan, sabi niya. Tapos 55k. Kaya dahil si history. Ito na yung ginawa ko. Sige mga paps, mga peeps, bukas naman uli hanggang sa susunod. At least may audio na tayo. Thanks for watching. See you later, alligator.